Hello people! Gumawa tayo dito ng mantaw. Ito pa din yung buns ng siopaw or steam buns. 1 cup ng warm water, 1 teaspoon ng ghee, 1/4 cup ng sugar, 2 tablespoon ng powdered milk, and 3 tablespoon ng oil. Pwede kang gumamit dyan ng vegetable shortening para mas maputi. And then, naglagay tayo ng 2 and 3/4 cup ng all-purpose flour. And naglagay tayo dyan ng 1 teaspoon ng salt. Pwede kang gumamit ng electric mixer. Hand mixer yung gamit ko today kasi nga kunti lang naman tong dough na to. Para hindi masyadong maraming hugasin ba. And then, nung nahalo na lahat, saka ko yan minasa until smooth. Kailangan talaga natin yan masahin ng mabuti. And napansin ko lang sa dough ng siopaw. Pagka masahin mo ng mabuti, maputi yung outcome ng iyong dough. I-try nyo. Tapos, balsahin natin yan ng 1 hour until mag-double yung size. Para ka lang talagang gumawa dito ng siopaw na dough ng siopaw. And then after 1 hour, tanggalin na natin yan sa bowl and then i-flatten. Tapos i-fold. Sundan nyo na lang yung video. Kaya tayo magkaroon ng fluffy and masarap yung texture sa loob. Kasi ganito yung kanyang procedure. And then, pinalsa ko muna yan ng 10 minutes. Saka ko uli yan natin. Ipa-flatten natin yan ng flat na kagaya ng paggawa natin ng cinnamon roll. Ganon. And after na flatten, i-roll natin yan ng padahan-dahan. Kailangan siksik yung pagka-roll natin. Para magkaroon tayo ng fluffy pero siksik yung laman. Yung mantaw nito, maraming version. Meron din ako nakikita na yung pinalaman nila custard. Tapos yung isa din, meron din ako nakikita na red bean paste yung nilagay nila. Parang munggo pa na pula. So yun yung nilagay nila sa loob na palaman. And syempre yung gagawin natin dito plain lang, walang palaman. Yung dinidip nila dito, condensed milk or kung anong sweet na. Pwede siguro to sa yema. Yung dinidip natin sa kutsinta, pwede siguro to. And then, pagkatapos nun, sundan nyo na lang yung yung video. Naghiwa ako dyan according sa gusto kong size. Pwede din yan bilugin. Pero ito kasi yung talagang classic na mantaw na itsura. And then, leave it for 1 hour until mag-double yung size bago natin isi-steam. 30 minutes to 1 hour. Madali lang naman yan pagka nakaalsa na yan kanina, yung first proofing natin. And isi-steam natin yan kagaya ng nag-steam tayo ng siopaw. Dapat yung tubig natin dyan kulong-kulo na bago natin ilagay yung ating steam buns. And isi-steam lang natin yan ng 10 to 15 minutes. Okay na yan siya. Naglagay tayo ng towel para hindi magda-drop yung tubig dyan directly doon sa ating steam buns. And okay na, meron na tayong mantaw. Siguro masarap to sa dinuguan, no? Parang puto lang. Palamigin, tapos pwede nyo na tong i-freezer kung marami. Kagaya ng ginawa ko ngayon. Freezer tong iba nito, and then hanap na lang ng palaman kung ano yung gusto nyong palaman. Or kakainin lang yan ng as is. Or ididip yan ng sweet milk or condensed milk. Next time, gawa tayo ng mantaw na piniprito. Ayun siguro parang donut style. Tapos i-dip ng sweet milk din or condensed milk, ganun. So, sobrang fluffy ng ating gawa. Sobrang malambot na ang sarap niyang kainin. Kahit na malamig yan, masarap siyang kainin. Pwede din to bilog. Tapos, pagka meron kayong mga leftover dyan na mga asado, diba? Meron na kayong siopaw. Pwede to. Ang akin dyan, pinalamig ko, din nilagay ko sa freezer, unti-untiin ko yan siyang kainin. Minsan kasi, mahirap akong dito. Pagka dinner, hindi na ako makakain dahil ako lang din naman mag-isa. Tapos, madalas talaga, hindi na ako makakain ng dinner. Medyo late na rin yung lunch namin lagi dito kasi. Para meron tayong mahugot sa freezer ba na pagkain. So, meron tayong sweet milk dyan or condensed milk. Homemade ba yan, diba? Yung condensed milk natin lumalaban hanggang ngayon. And na-excite ako dito sa dipping na sweet milk with this one, mantaw. Masarap pala talaga siya. Masarap siguro din to i-partner sa pansit lumi. Yummers. Excited na akong i-try yung prito nito. Siguro pwede din to i-prito no kahit naka-steam na siya. Kasi yung nakikita ko sa ibang video,
ano talaga siya, after proofing, piniprito, parang ano ka ng donut, ganun. Pero parang pwede siguro to kahit naka-steam na. Nakatatlong mantaw na ako dyan, hindi pa kami nag-lunch. Sana magawa ko rin yung version nito na merong red bean paste yung loob. Parang munggo bread yung kinalabasan niyang na steam. Next na tayo gumawa ng siopaw talaga. Yung chicken asado siopaw na gawa natin. Kailangan na rin akong mag-restock noon dahil yung mga bata pumapasok na sa school. So mahirapan tayo pag wala tayong stock na pangbaon sa freezer. So kailangan ko nang gumawa ulit nito. Pero namimiss ko talaga yung dati na ang dami nating siopaw dito, no?